Hello guys, welcome back to my channel. Today, medyo kakaiba yung review natin. Nandito tayo sa sahig. As you all know sa title, this is my bug out bag or go bag. Mabilis ang video lang. We just go through the items. Titignan natin isa-isa. And I'll just put some links in the description below. So para saan ba yung go bag or bug out bag? No? For disaster preparedness. In a situation na kailangan nyo lumikas from your area and pumunta sa isang location na mas ligtas, kailangan nyo gumamit ng bug out bag or survival bag. In that matter, ako, meron akong location na pwedeng puntahan just in case magkaroon ng trahedya dito, or siguro pwede natin sabihin yung big one, no? Pero this bag is, the main purpose of this bag is only for get home purposes. Dinadala ko siya sa kotse lang pagka medyo malayo yung pupuntahan namin, just in case lang na may dala tayong extra supplies. So this bag is a 4-class hiking backpack. This is 40 liters. Nabili ko siya sa Decathlon. This one, ang pinili ko yung ganitong design, hindi ako pumili ng mga tactical looking bag. For the reason being, mas mainit sa mata ng tao yung mga tactical na bag natin, no? Kung yun ang hilig niyo, wala namang problema. Pero I would advise na sa mga ganong sitwasyon, pag nagluluting na, nagra-riot na yung mga tao, just go for the simple looking bags. Hiking backpacks are the best for me. Okay? So dito sa gilid, kung makikita natin, meron tayong water dito. So of course, ito hindi to enough. Normally, I put around tatlo or dalawang 1.5 na cokes ng tubig dito. Yung 1.5 na bote ng coke. So, pero sa ngayon, ito lang muna. Dito sa taas, check natin yung top packet natin. First packet. Meron tayong mga various items dito. Ito, nakita nyo na yung review nito. This is my Altoids EDC. Ito, slingshot. Yan. So, this one can be used for many things. For hunting, mainly. Kung kailangan na talagang kumain, emergency purposes. For self-defense, pwede. Saan siya nabili? This one is sa Lazada lang din. Pero kung gusto niyo yung mag-seryoso sa slingshot, sumali kayo dun sa group sa Facebook. Slingshot Federation of the Philippines. Marami kayo matututunan sa mga tao doon. I shoot 7mm lead balls with these, no? So mga bearing. Yun yung bala niya. Meron pa akong paparating na 5mm, mas maliit. Moving on. Siyempre, meron tayong Murak knife. Mora knives are very cheap and very famous, no, sa mga enthusiast ng kutsilyo. And I think everyone should have a Mora knife at this point kasi this is very handy, very sakto lang yung design niya, hindi masyadong tactical looking. It looks like more of a camping knife. Very nice. And this one is a binoculars, Bushnell. So if you need to scout an area, may kailangan kang check-in sa lugar bago mo puntahan, mas okay yung meron tayong klase ng optics. Kahit monocular lang, okay na. And also yung mga items dito, these are personally for me. Kung ano yung mag-work sa inyo, yun yung gamitin ninyo, yun yung ilagay nyo sa bag ninyo, mga gamot nyo, etc. Kung ano yung gagana sa inyo, and na-test nyo na, yun ang ilagay ninyo. Roll nyo ng duct tape. Meron tayong moleskin. So, para saan ba yung moleskin? Pag pinapaltos na yung paa mo, medyo malayo yung nalalakaran mo, you can just put this on dun sa paltos, and okay ka na, bago pa lumala yung paltos. Kasi yun yung pinakamahirap pag malayo ang lakad. Lalo itong bag na to is almost 40 pounds. So, kaya naman siya. I tried. This is headlamp. Extrang headlamp. This is my very, very cheap stove na pwede ako magluto dito. I-assemble mo lang siya ng pabilog. Pag ganyan. And then papatong mo na yung fire mo.
sa ilalim, and then yung lutuan mo. Meron tayo sa loob, papakita natin mamaya. Extra flashlight. Now, this one is wala siyang battery. This one is hand crank. So, no need ng battery. Ika-crank mo lang siya, may flashlight ka na. You can never have enough flashlight. Maganda, maraming backup. Maraming alcohol, off lotion, mosquito bites, tsaka maliit na multi-tool. So, pag may budget na tayo, papalitan natin ng Leatherman yan. Sa ngayon, yan lang muna. Sa ngayon. And, balik lang natin siya mabilis. Okay, moving on sa gilid. So, sa gilid, meron siyang isang compartment dito. I use this mainly for miscellaneous items. So, may notebook tayo dyan, waterproof tape. Meron tayong tissue. Siyempre, kulang yan, ano? Meron tayong Sharpie. Meron tayong water tabs, aqua tabs. Lalagay mo lang sa tubig para ma-purify mo yung tubig mo. Kung kailangan mo uminom sa maduming source. Mga pens. And ice pick. Okay? Yan yung nasa gilid. And then moving on tayo sa last compartment, which is the main compartment. So ito yung medyo tricky, no? Kasi medyo maraming laman. Pero I'll try my best to show you guys. Mabilisan lang. Also pala ito, yung meron tayong dito sa strap niya sa gilid. This is where I keep my knives and my Convoy S2 Plus. Okay? So, just hindi pa pwedeng wala yan. So, dito yan sa easy access. And also, ito actually, ginagamit ko lang to sa emergency. So, malamang sa malamang, dala ko rin to. Pag umaalis kami sa malayo, this is a Baofeng UV5R. No, I do not transmit with this. I only listen and I only save emergency frequencies pag nagkagipitan na. No? So, ayan siya. Baofeng UV5R. Maybe gagawa tayo ng reviews nito in the future pag may time na tayo. So, ayan. Okay? And moving on sa main compartment. So, I'll try my best pakita sa inyo na mabilisan. There you go. So, damit. Importante may pares tayo ng damit, shorts, t-shirt, underwear, etc. Lahat ng kailangan mo nandyan. Toiletries, shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush. Nandyan yan lahat. Okay, toiletries. Dito tayo sa gadget gear. So, dito lahat ng mga charger, memory card na may laman ng mga importanteng data ko, mga importanteng information ko. Nandyan lahat, birth certificate, passport, etc. Lahat, passwords ng mga ano ko, nakalock yan with a security key. So, yung mga charger, andyan. Meron tayong UV flashlight. So, andyan lahat yan. May electrical tape. Kulang pa actually. So, constantly naman natin pinapalitan to. Kung may idadagdag, may tatanggalin. So, ayun siya. Itong dalawan to, nakita nyo na naman yung reviews nito. May IFAC, Improvised First Aid Kit. Yung aking isang first aid kit na miscellaneous ang laman. Food. Meron tayo dito, halo-halo na to. Energen, ketchup, salabat. May extra juice. Pero segregate naman yung mga dapat. May kape, asukal. Meron tayong Galeta bars na nabili ko kay sa MRE Philippines. Pero kung gusto nyo, checkin nyo kay Jet Tactical. Meron siya doon sa Facebook. Meron siya mga ganito. This expires 2025. So, sabi nila lasang pulburon daw to. High calorie bar. Para mabilis ang kain. For emergency purposes. Meron tayong ulalam. Mabilis ang kain lang din. Kanin, bigas siguro, kulang pa dito. Pag umaalis naman kami, nagdadala kami palagi ng mga ganun. Quaker Oats. Yan. Mga mabilisan. Meron tayong Cloud9. Hindi na natin sila ilalabas. So, you get the point naman. Kung anong kinakain nyo talaga na instant, mabilisan lahat. Nandiyan naman lahat. So, move lang natin aside. So, meron pang ano pang meron tayo dito? Meron tayong collapsible tumbler. So, ito, very useful.
lagayan ng tubig. May tumbler ka na. Shopee lang din. Hanap-hanap lang kayo doon. Madaming survival items doon. Meron tayong emergency radio. Nakita nyo na rin yung review nito. Very handy, very useful. Nagamit ko to nung brownout. This is my kainan, lutuan. In here, andito yung fire kit ko. Nilagay ko rin sa ziplock. Meron tayo dyang Vaseline, kandila, lighter, flint and steel. So, pakita lang natin mabilis yung flint and steel para alam natin kung okay pa ba siya. Siyempre, kailangan nyo rin i-check to, no? Once in a while. So, flint and steel. Yun. Spark pa siya. Yan. So, okay pa siya. Okay? So, huwag na natin gawin dito sa loob ng bahay. So, ayun. Yun lang naman sa fire kit. Kailangan may mga extra kanyan. May posporo, lighter na extra, kandila, Vaseline kasi para mas mahaba yung tinder natin pag nag-ano tayo ng fire. So, basic fire kit. So, yan. Towel na pag binasa mo, nagiging malaking towel. So, okay din to. And this is my utensil. Okay? Eat and tool. There you go. So, that's my cook set. And also, yung cook set kasama niya yung tumbler. Tumbler, I'm sorry. This is my yung pang-boil natin ng tubig. So, inside there, andito yung aking alcohol panggawa ng fire. So, this is not enough, no? Kasi this burns around 2 hours lang. Pero, again, I'm not planning to camp naman. Pagka bugging out ka, you have to be on the move. So, ito. This is really fun to use. Another slingshot na naman. Pero this one is medyo mas mahina siya. Tawag dito packet shot. So, lagyan mo lang ng bala sa loob. And then, para na siyang slingshot. So, very fun to use. Pwede rin for self-defense, etc. Kung anong kailangan mong gawin with that. So, tabi natin siya. I also have this bungee carabiner thing. Ang pagsabit ng bag. And also, meron tayong crowbar. Yes, nagkasya po yan dyan sa loob. Creston crowbar. Very handy. Murang-mura lang. This can be used also for self-defense. Pang-hukay, pang-sira ng mga kailangan mong sirain. You get the point. So, this is a crowbar. Nilagyan ko lang ng ano kasi medyo matulis yung kanyang edge. So, ayan. Crowbar. And, next here, meron tayong Creston pa din. Ang kanyang brand. This is a folding saw. So, kung kailangan mong magputol ng kahoy, mabilisan lang din. So, this is a folding saw. Mura lang din siya. Creston ang brand. So, okay. Yun ang kanyang main compartment. So, the last part here should be this little slit here. Meron tayo ditong meron tayong mga chem lights sa dilim. Para sa dilim. Para hindi mo na kailangan magsindi ng apoy or ayaw mo na gumamit ng flashlight. Meron tayong iba't ibang klase ng chem lights. May Coleman and mga generic brands. And here is my inflatable pillow. Unan. Meron tayong poncho, raincoat. Meron tayong lockpick set. Now, lockpick set, this is illegal in the Philippines to bring. So, hindi ko siya dinadala as EDC. This is only for emergency purposes. Okay? So, this is illegal. Okay? And, meron tayong wipes. And, also, this is my all-weather notebook. So, medyo pwede siyang mabasa. You can write on this one. Kahit basa. Last part, dun sa slit na yon. This is a map ng area, Metro Manila. Tsaka ng aking bag out location. Meron sa Cagayan de Oro. Tsaka may isa pang nakatago sa loob na map na hindi ko na ipapakita sa inyo for privacy purposes. Birth certificate. Lahat ng mga documents ko. IDs, lahat. Picture ng pamilya ko. Bakit picture ng pamilya? Pagka nagkagulo, kailangan alam mo kung sino yung hinahanap mo. Maituro mo sa mga tao na punta ka sa isang barangay, etc. or sa isang
um, isang emergency shelter, ganun. So, pwede mong ipakita yun sa kanila kung sinong hinahanap mo. Okay? So, andito lahat yan. Importante. Hindi na natin bubulat-latin kasi may mga sensitive information tayo dyan. No? And last is the emergency phone. So, ito, nandito lang yan sa gilid. Sa taas, emergency cellphone. Lagi nakapatay, laging charged. Just in case lang. So, yun. This is, like I said before, this is constant changes dito sa mga gamit na to. Lagi kong pinapalitan, tinatanggal ko yung mga unnecessary. And also importante rin yung nagagamit natin sila na itatakbo natin. Ay naglalakad-lakad ako sa aming subdivision habang dala-dala ko to. And making sure na kaya mo talagang dalhin realistically. And also kaya mong gamitin yung mga gamit na nandito. So importante pa rin yung makapag-training kayo. And kahit self-taught lang, marami naman sa YouTube how to do this, how to do that. So I hope you guys enjoy my video. Thank you so much. So pasensya na sa poor quality, medyo minadali. Maraming salamat sa mga subscribers dyan. Thank you so much. And stay safe. Bye-bye.